Bawasan ang pondo ng pulis. Ito ang sentimiento ng maraming Amerikano na nagdulot ng malaking debate na umabot hanggang Senado. Sa paghina ng ekonomiya ng buong bansa, ilang lugar sa USA ang nagbawas ng pondo sa kapulisan at ilagay sa ibang sektor. Marami ang nagsasabi na makabubuti ito para sa Estados Unidos. Subalit magugulat ka sa malalaman mo na matapos ang protesta na defund the police, ang inaasahan ay lumaganap ang krimen. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Pagdating ng mga lockdowns noong taong 2020, nakaranas ang makabagong sangkatauhan ng kaganapang hindi nila makakalimutan, ang salot na pumigil sa ikot ng ating mundo. Mula noon, nasaksihan ng madla ang pagbagsak ng halaga ng pera sa gitnang silangan sa kontinente ng Africa at pati sa Asia. Pero hindi rin naman nakaalpas ang mga maunlad na taga-kanluran kahit ang Amerika. Bagamat sinabi ng World Economic Forum na bumalik na sa dating katayuan ang ekonomiya ng USA pagkatapos ng pandemya, may posibilidad na ang bansa ay mag-recession. Subalit sa ngayon, hindi pa ito matutuloy. Sa ngayon, maganda man ang GDP ng bansa matapos ang COVID-19, hindi ito nararamdaman ng lahat. Tumaas ng sobra ang krimen sa buong lupain. Kung natatandaan ang pagsibol ng Asian hate crime, nabuhay din ang Black Lives Matter dahil sa nangyari kay George Floyd at ang pinoprotesta ngayon na defund the police o pagbawas sa pondo ng kapulisan. Sentimiento ng mga Amerikanong hindi nakakaramdam ng kaginhawahan kahit maganda ang kanilang ekonomiya. Sa maniwala ka man o hindi, maraming lungsod ang pumayag na bawasan ang pondo ng kapulisan at ituon ng pera sa ibang sektor katulad ng sa edukasyon, sa rehabilitasyon, mga ampunan, mga sektor na nakafocus sa kabataan na pininiwala ang lulutas sa mismong ugat ng problema. Siyempre nga naman, kung matutulungan ng mamamayan, hindi na ito gagawa ng mga labag sa batas. At heto ang nangyari noong taong 2020. Ayon sa The Guardian, na 20 syudad sa Amerika ang nagbawas ng pondo sa kanilang kapulisan. Ayon din sa ulat, nanalo ang mga advocacy groups na bawasan ng mahigit na 800 milyon ang pondo sa mga police department. Ayon sa abc.net, sa munisipyo ng Minneapolis, nanalo sa botohan ng grupo ng MPD 150 na tanggalin ang buong kapulisan. Siguro nga ay may mabuti itong resulta, pero baka meron ding hindi. Maraming nagtataka kung bakit ito napagpasyahan at bakit pumayag ang mga politiko na isulong ito. Kaila sa mga hindi pamilyar sa kultura ng politika doon sa Estados Unidos, ito ay medyo kakaiba kumpara sa atin. Sa Pilipinas, ang madalas na iniluluklok ng tao sa politika ay yung mukhang magbibigay ng ginhawa sa taong bayan, mga sikat na pangalan, minsan mga bida sa pelikula. Subalit sa Amerika ay hindi palaging ganon. Ang binoboto ng tao ay yung politikong kapareho nila ng sentimiento o kaparehas ng layunin o adhikain sa buhay. Dito nagkakaroon ng pangil ang iba't ibang protesta dahil sa mga politikong sumusuporta sa sigaw ng bayan. Kahit pa ang sigaw ay mukhang magkakaroon ng hindi magandang resulta. At ano ang resulta kung babawasan ang pondo ng mga pulis? Ika nga nila, when the cat is away, the mouse will play. Ang ulat mula sa The Atlantic na tumaas ang bilang ng nagaganap na karahasan sa Amerika. Hindi ang bilang ng krimen ang tumataas, ang karahasan. Sa madaling sabi, maaaring ang bilang ng mga krimen ay halos pareho lang, pero mas bayolente. Ayon din sa ulat, ang pagtaas nito noong taong 2020 ay makasaysayan. Kung babawasan ang pondo ng kapulisan, mababawasan din ang mga nagpupulis, mababawasan ang mga maaayos na sandata at ano-ano pang kagamitan na tumutulong sa pagsugpo ng mga krimen.
Marahil yung mga gustong bawasan ng pondo ng pulisiya, yung iba gustong tanggalin ng buong pulis, ay nakatuon lamang sa mga katiwalian sa munisipyo. Nakalimutan na nila na kapag nawala ang pulis, maglalabasan yung mga walang kaluluwa. Ano ang anarkiya? Marami ang naniniwala, katulad ng grupong MPD 150, na ang pagbawas ng pondo ng kapulisan o pagtanggal sa buong departamento ay may magandang resulta. Sentimiento na maaaring hindi gaano pinag-isipan ng mabuti. Mula noon, lumaganap ang karahasan sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos. At kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng isang anarkiya sa Amerika. Ano ba ang anarkiya? Ang salitang anarkiya ay mula sa wikang Griego na nangangahulugang walang otoridad o walang nagpapatupad sa batas. Meron mang batas, pero kung tuluyang mawalan ng lakas ang kapulisan, ano kaya ang mangyari? Inulat sa Time Magazine na mas mataas ang krimen sa Amerika kumpara noong bago nagkapandemya. Ang bilang ay mula sa Council on Criminal Justice. Sa halos 30 mga syudad na sinuri, tumaas ang bilang ng aggravated assault o pananakit na nagdudulot ng pinsala sa biktima, ng robbery o pandurukot, property crimes o paninira sa gamit ng isa, ari-arian o kasangkapan, larceny o pagnanakaw ng mga bagay, burglaries o akyat-bahay, motor vehicle theft o pagnanakaw ng sasakyan. Ganon din ang sabi ng Pew Research Center na tumaas ng 30% ang bilang ng murder nung simula ng 2019 hanggang matapos ang taong 2020, at ito ay sa maraming bahagi ng Amerika. Inulat din sa mapulitikang Fox News na ang mga marahas na krimen ay tumaas noong taong 2022 at ayon sa ulat, ito ay unprecedented. Mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na maraming malalaking tindahan sa Amerika ang isinara dahil sa mga pandurukot. At hindi lang ito basta-basta pandurukot, dahil milyon-milyon ang nawawala. Katulad ng Walmart na nagsara ng 19 na tindahan, pati ang Target na nalugi ng 400 milyon dahil sa mga mandurukot ay magsasara din ng 4 na tindahan. Ang shopping mall na Macy's ay magsasara ng sobra sa 100 mga sangay. At marami pang nag-iisip na magsara din. Mga nakakagulat na balita mula sa pinakamakapangyarihang bansa sa kanluran. Ang balita sa New York Post noong buwan ng Hulyo taong 2023 na laganap na nga sa Amerika ang nakawan sa tindahan na ikinalugi ng halagang $100 bilyong. Marami ang naghihinala na ang krimen ay dulot hindi lamang ng kahirapan dahil hindi naman lahat ng naghihirap ay natututong magnakaw, at hindi lamang ito dahil sa problema sa buhay. Dahil kung iisipin, lahat ba ng may problemang malubha ay nakakaisip gumawa ng masama? Siyempre, hindi lahat. Hindi rin dahil sa galit katulad ng ibang sumusuporta sa kilusang Black Lives Matter o mga krimen hinggil sa Asian hate o defund the police. Marahil may mga tao na tinatawag nilang mayroong criminal mind o yung mga likas ba na masama na kung walang parusa ang ipaparatang, hindi ito mag-aatubiling mambiktima. Anarkiya ang maaaring maging resulta kung patuloy na babawasan sa Amerika ang pondo ng kapulisan o kung tatanggalin ang buong departamento. Walang duda, maghahari ang kasamaan. Sa kasalukuyan, medyo kabado ang maraming Amerikano dahil sa nagaganap sa kanilang bansa. Patuloy na rin na nagsasara ang maraming tindahan dahil sa laganap na nakawan. Marahil sa hinaharap, ang paglakas ng ekonomiya ng Amerika ay madama rin ng mga naghihirap at magkaroon ng katahimikan hindi lamang sa Estados Unidos, pati na rin sa buong mundo. Anong aral ang mapupulot dito? Makikita sa mga resulta na kapag walang nagpapatupad ng batas, lumalaganap ang kasamaan at arangkada ang anarkiya. Marahil ang dahilan kung bakit gumagawa ng masama ang isa ay hindi lang dahil sa kahirapan, sa problema o sa puot. Marahil ang kasamaan ay nasa puso na ng tao, naghihintay lang ng pagkakataon.
Huwag hayaang manaig ang kadiliman sa panahong ika'y nahihirapan, upang ang kabutihan na minsa'y nakalimutan ay hindi mabaon ng tuluyan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.